Hi, this is Dr. Bien at narito tayo sa Makati branch. And we are smiling kasi we have someone from Texas who came all the way from the US at may daladalang good news sa atin. Hawak-hawak ko yung chart ni Sir Ronnie. Ayan, si Sir Ronnie ay pinapunta rito ng kanyang daughter na si Ronalie with a CT scan result na may bukol siya sa atay. Tama po, no? Yes. At yung bukol ng atay, kung titingnan natin, malaki na sa santol no? Parang sa santol na. But of course, we prayed and did some treatment. And after coming from the US, I'm surprised dahil yung sinlaki ng santol, ito na ngayon. Sinlaki na lang siya ng ubas. So, galing, no? Yung dating 4.5 cm is now 1.18 cm. So, tell me your story, Sir Ronnie. Mag-hi ka muna dun sa mga followers mo. Ay. Ba't marami kang followers? Lagi tayo nagpo-post sa Facebook. Artist photographer kasi lagi sa nag-ano. Artist photographer, si Sir. Fine arts siya eh. Mahilig Fine sa arts. ano. At kasama ni Sir ang kanyang butihing wife na lagi nandyan, si Ma'am Yoli. Say hi. Hello. Ayan. Sa inyo lahat. Sir, kwentuhan mo kami. Kailan ka nakaramdam ng problema mo? Unang-una. Yung unang-una Oo. Oo. April April 2023. April. 23. Ang nararamdaman mo noon, kirot. Bagya pa. Actually, wala pa kirot to. Kaya lang, yun yung pagkaka-diagnose sa akin na Sound. may malaking bukol daw ako Sa liver liver. na may kasama mga maliliit. May nodules. So, may sabi sa akin, doktor, na patingin ka kagad, pabayo. Kung pwede, pabiopsy mo din. Mabilis kumalat yan. Oh. Hindi ka magtagal. Hindi ka magtatagal daw. Kasi ano, ramdaman mo, ninervyos ka. Oo, ninervyos ako. Naisip ko lang daw. Oh. Parang dumumi na ng ano na May mga takot iniisip na. ko. Takot. And then, ito naman na si Ronalie. Ito naman si Ronald. Sinabihan ka. Sinerch ka, pinanood sa YouTube. Tapos inaya niya ako sa iyo. Na, which is very good na decision na ginawa ko. Wow, Sumunod ako sa ano ko. Salamat, sir, ha? Pero, sasabihin natin na yung history mo, dati ka rin kasing umiinom. Oo. Umiinom, no? Tagal. Tagal. Tumigil ako. May asawa na. Lahat ng uri ng alak. Tumigil ka na lang ng matikwas ng beer. From beer to brandy na ako. Beer to brandy. Sip na ako dahil... Pero naninigarilyo ka rin pala for 30 years. Oo, tagal. 30 years. 30 years. Artist ka kasi, no? Oo. Pero sa ngayon, after coming from Texas, at matapos mong kumain ng mga steak, doon, tikim lang, wala ka naman nararamdaman na? Ay, nagbo-bloated lang. Bloated lang? Dahil ganito sa akin, ang tawag Acid. ito, acid reflux. Ayun lang, acid reflux. Kung susuriin natin si Sir, ang aking physical examination, wala siyang jaundice, o paninilaw, wala rin pamumutla. Dinidiinan ko yung tiyan niya, wala tayong nakakapangbukol, hindi rin masakit pag diniinan. Although pag pinakinggan natin, may hangin. Pero the lungs and the heart are normal, wala rin siyang manas. Tama po, no, sir? And the appetite is good. Oh, hindi ako nawawala. Very good appetite. Lagi. Ang sleep is good, ang tulog is good. Ay, oo. Maganda rin ang tulog. Ayun. So ngayon, may konting mga agam-agam and worries lang. Hindi mo wala. Ngayon na lang, nagliwanag ang isip ko. Napaka-ganang pakiramdam ko. Buhat nung basahin mo. Hindi ko naman naiintindihan yung mga medical terms na yan. Yun ang bigyan mo ng payo sa kanila. Huwag laging magagam-agam, mag-trust kay Lord sa itaas. O, sige, sabihan mo sila, sir. Dahil yung isip, o sige, si mamaya magsasalita ka. Yung pag-iisip talaga, nakakasama eh. So, hanggat maaari, trust the Lord. First and foremost, pinasasalamat ako si Lord sa nangyari sa akin.
through the intercession of Dr. Bien, na lahat ng ipinayo niya sa akin, mga binigay niya mga medisina sa akin, mga alternative medicine, ay nakabuti sa akin. Lalo ngayong makita ko yung final result ng aking ultrasound. Naks. Ma'am, ikaw din. Ayuhan mo rin yung mga wife out there. Baka yung mga mister nila, sige, sabihan mo na huwag magagam-agam o mag-worry. Hi. First of all, thank you kay Lord at siya na ang namahala sa sakit ng asawa ko at thank you din kay Dr. Bien. Because of them, gumaling ang asawa ko. Sana tuloy-tuloy na. At gaya ng pinagmamalaki ko hanggang US, mahusay ang wellness doctor na si Dr. Bien. Sabi nila, mahal daw magpa-wellness doctor. Pero sabi ko, okay lang, basta gumaling. Teka muna, sabihin mo yung mahal. Magkano raw ang ultrasound doon? $4,500. Hindi kami nakapagpagamot sa Texas. Dollars yun, ha? Dollars. Magkano consultation doon sa $500. $500. Grabe. Nag-inquire kami doon. Gusto namin mag-try kasi kala namin kaya namin, hindi pala. So, dito na lang. Dito na lang. Balik kami kay Dr. Bien. Pero talagang may usapan kami ni Dr. Bien na babalik kami. Na para mapanatag ang loob ng asawa ko dahil nung pauwi na kami na bago ang ano niya. Kasi baon namin gamot lahat ng binigay ni Doc. O kung okay siya doon, tumaba. Nung pauwi na kami a day before, na bago siya. Naging malungkutin siya, malumlum. Masakit doon ganun niya. So, pinatest namin, lab test namin kahapon lahat. Ngayon, nang mabasa na ni Doc lahat, okay naman lahat. Kahit nga ako, hindi nakakaintindi, nakita ko parang okay eh. O di ngayon, napanatag na ng gusto ang loob namin, lalo na si Ronnie. Kaya, thank you, Lord. Yeah. Thank you. Yun ang keyword doon. Thank you, Lord. Salamat po.